mamaya sa ating pong paglabas ay gagawin po namin ang isang maayos, organisado at may sistemang paglabas. Muli po ang paalala, manatili lamang po kayo nakaupo sa inyong pong mga upuan at hayaan lamang po natin ang ating pong mga staff na siyang gagabay po sa inyo para sa isang maingat na pagbaba at paglabas dito po sa ating pong venue. At syempre po, maraming salamat po sa inyong pong pagbibigay ng pagkakataon na matutunan at lalo digit ang makasama po namin kayo ngayong hapon. Kaya nga po, isang malakas na palakpakan naman mga kagabay! At sa mga pagkakataon ng ito, kasama na po natin ang tambalang muling nagbibigay ng gloria at liwanag sa ating lungsod. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko! Kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. At maraming salamat din kung nagpagawa pa kayo ng mga poster ninyo. Talaga ang agapay, gumagastos pa no? Tingnan po ninyo yung mga poster na yan. Pwede ba gastos nila yan? Puyat, pagod, hirap. Sa lahat ng mga kagapay na narito at sa po ng ating mga kasama sa buong Maynila, sana yung napanood yung video, sana hindi kayo at hindi ko kayo naipahiya sa mga taong pinakiusapan ninyo na iboto tayo noong araw. At sana, dyan sa mga resibo na yan, resibo na dahil sa inyo, nabigyan ako ng pagkakataon makapaglingkod sa bayan. At nawa, itangos ng ilong ng bawat isa sa inyo na itong batang produkto ninyo, hindi naman tayo nagkamali noong 2019 election. Ngayon, magkakasama tayo ulit. May laban ulit. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? 85 days to go. 85 days to go. Mapupuyan kayo, mapapagod kayo, mahirap. Pero, bilang ganti, sa lahat ng sakripisyo ninyo, kung ano yung napanood ninyo, itutuloy natin uli sa loob ng syudad ng Maynila. At ngayon, kung nagawa natin yung mga ganong bagay sa loob ng 3 taon, may pandemya pa yan. Partida pa. Samahan ninyo kung gawin natin yan sa loob ng 10 taon dito sa lungsod ng Maynila. I love you. May asin pa yun, ha? Pwede pa. Dahil napapansin ninyo
mga kaagapay, dati isa lang ang naninira. Ngayon, dalawa na. Left and right, left and right. Yung isa, nung araw, panay papuri. Papuri rito, papuri ro. Papuri rito, papuri ro. Yung isa naman, akala mo si Superman. Eh, ang tanong ko lang naman ay simple. At tanong namin, Dalawa. mga taga-Maynila. I love you too. Nakaisa. Ang tanong natin sa kanila, ang tanong ng bawat isang Manileño, nasaan kayo ng pandemya? Ngayon, bumabaha ng bigas. Ngayon, bumabaha ng dilata. Eh, kailangan namin yan ng pandemya. Tama ba? Ano? Mali? Matalino ang mga taga-Maynila. Ting gabi, alam ninyo na may gobyerno pa sa kalsada ng lungsod ng Maynila. Gusto nyo ba mawala ulit ang mga tolongges dito sa Maynila? Gusto nyo ba ng kaayusan sa Maynila? Gusto nyo ba ng kalinisan sa lungsod ng Maynila? Samahan niyo ko, babalik na tayo sa lungsod ng Maynila. At nais kong ipaalala sa bawat isa sa inyo. Kanina ikinuwento ko ang mga produkto ninyo na mga lingkod bayan. Ano ang punot dulo nito? Kaya niyong maglagay sa pwesto ng mga nasa lingkod bayan. Tama ulit! Kaya niyo rin mag-alis. Kayo ang naglagay. Kayo din ang mag-aalis sa kanila. Ang sexy naman nun. Kaya, thank you. Mga kaagapay, narito ang aking mga kasama. Takpit na to. Ang takpit, iba't ibang rekado para sumarap at tawaging takpit. Tama ba rin? Narito na, wala na kayong hanapin pang iba. Narito ang ating kasamang Christian Joel Oy! Joel Elmer Pag! Doc Mercado! Steve Marasigan! Salud Walter Castañeda! At ang antigo ng sais. Hoy! Ang lupit ng pagmamahal niya sa sais. Patay na siya, bumuhay pa. Pinatay eh. Pero buhay na buhay ang kanyang damdamin na muli maglilingkod natin ko si Hal Lo Peloso! Hoy! Baka naman, dito lang kami sa Gately. At siyempre, mga nanay at tatay ko, Batang Maynila. O tayo,
Kaya totoo naman dahil sa inyo, naupo yung mga ilan dyan. Tama ba? Nabuyan kayo. Napagod kayo. Halos hindi na kayo pansinin ng kamag-anak ninyo. Minsan para kayo nagsusubo ng kaning mainit sa bibig ng ibang tao. Pero hindi kayo bumigay. Sila'y nagtagumpay. O ngayon, sila'y nagtagumpay. O sa tulong nating lahat. Ngayon, tumigas sa mga leeg nila. Nagka-stick-neck. Okay lang yun. Sila naman ang magdadala nun sa buhay nila. Tama, mali? Nakatulong tayo sa kanila. Nilingon nila tayo, hindi. Pasya tayo. Kaya natin sabihin, sa Mang Eskinita, sa Pandakan, sa San Miguel, sa Santa Mesa, sa Punta, sa Bacoor, sa Santa Ana, tayo matamo sa Ilocos. Basta kami nakatulong sa inyo dati. Dati yun. Iba na ngayon. Pwede ba? Ang ating Congressman, Joel Oy! O, yung Vice Mayor ko, may asin pa. Mukha lang mo yan, 19. Naintindihan nyo na yun. Siya ay graduate ng Lasal. Mahilig yata ako sa babae. Vice Mayor ko rin dati babae. Tama mali? Mahilig yata ako sa Lasalista. Si Daini, Lasal din yan. Oo, pareho sila, si Ma'am Daini nyo. Lasalista yan. Silang dalawa, pareho Lasal. Nakakalawin lang sila ng atinista. Ayaw nyo maniwala. Ako ay graduate ng Ateneo. Ateneo de Tondo. Oh, si Daini, Lasal. Nadali na taga-Tondo. Nakakarawin sa Gidli. Nayari sa kanto. Ang aking Vice Mayor, graduate ng Political Science. So, she knows. She knows how the government works. Being a presiding officer of the Symphony of Pag-Luzon, aral sa kanyang ama. 6 na taon na Vice Mayor ang kanyang ama. Siguro hindi naman nakakayang ipagpalaki ko sa inyo na may karapat-dapat na Vice Mayor ang ating Luzon. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza! Kumpleto na! Kumpleto na! Baka naman ako makakalimutan nyo. 85 days to go. I love you. Parang Moses na love you. Days to go. Sa ating mga bagong kasama, may panahon pa. May panahon pa. Habang sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na kayo'y magpakababang loob, stay humble, pero be firm. Huwag tayo magpapatalo, magpapatukso sa kukunting nakarampot na pansamantalang para sa pituan namin. Nakita rin naman ninyo, ngayon ba may nakikinabang habang tayo nandito sa Colosseum na to, may nakikinabang ba sa programang itinaguyod na natin? Wala na tayo sa pwesto, pinakikinabangan pa ng tao. Look at the bigger picture. Habang kayo'y mababa ang loob, ito naman, palawakin ninyo ang inyong mga kamay. Pahabain ninyo ang inyong mga kamay. Umakap kayo ng umakap. Akapin ninyo ang inyong pamilya, ang inyong kamag-anak. Huwag kayong masyado munang lalayo sa loob ng bahay ninyo. Patapos sa loob ng bahay,
yung kapitbahay mong Marites. Kalawitin mo sa Wakali, yung kapitbahay mong si Marisol. Kalawitin mo sa kanan. Pagkapos pumunta ka na sa mong barangay, magparami kayo sa mga bago natin ngayong kasama. Tayo ngayong araw na ito, kinasal tayo. At ang isa sa sinasabi, pagkatapos ng kasal, ano? Humayong kayo at magparami! Kagabay, dadami pa ba tayo? Kaya kaya dito tumalon? Naniniwala naman ako. Dati nga, tanungin niyo si Chief Joel, yung araw, isang hallway lang tayo. Ngayon, isang Coliseum, hindi pa magkasya isang distrito. Buong Maynila na tayo. Kaya tingin ko, kaya awan Diyos, magtatagumpay tayong lahat. At yan, mga kagapay, ang garantiya ko sa inyo, papaliguan ko ulit ang lungsod ng Maynila. Ibabalik ko ulit ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Ibabalik ko ulit ang pagkakataon na ang inyong anak makapapasok sa eskwelahan na maayos. May ospital at gamot. Hindi lang building, kundi may gamot. Oportunidad na makapaghanap buhay muli ang mga taga-lungsod upang mapalago ang ekonomiya ng ating minamahal na lungsod. Samahan ninyo kaming lahat. Your best choice tayo sa Mayo sa pagdating ng takdang panahon. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Your best choice is great. Win. Talaga? Talaga? Bakit ko yun nasabi? Nagawa nyo na dati. Nagawa nyo dati. Bakit kala ninyo? Kahit panalo niya mayor, vice mayor, 6 na congressman, 36 councilor, 0 ang kalaban. Kung nagawa nyo dati, kaya nyo gawin ulit! Kaya! Babalik na tayo! Babalik na tayo! Babalik na tayo! And together, we can make Manila great again! Maraming salamat! At palahin naman kayo na ang buong may kapal! Thank you! Manila! God first! Thank you! Maraming ay nagnanais na mas mapalawig pa ang paglilingkod sa Distrito 6. Serbisyo, hindi negosyo. Ang mula sa inyo ay para sa inyo. Ang magiging kinagawan natin sa Kongreso, panapakan po natin ang ating Your Best Choice, Congressman Joey Uy! Sa tamang kausa ay malalapit, servisyo na sa publiko. Isang magandang hapon po sa aking mga kapamilya sa Distrito 6. Good afternoon. Parang naambog nila tayo. Alam niyo naman ang Joey Uy, malambing eh, di ba? Good afternoon. Happy Valentine's. Happy Valentine's. I love you. I love you. I love you. Di ba malambing si Joey Uy? Siguro marahil, kung natatandaan nyo, noong 2004 po, ako po yung pumatok sa inyong mga puso. Ang sabi ko po, mahalin nyo, pagdasal nyo po ako. Mahalin nyo. Tulungan nyo po. Yakapin nyo. At ang sabi ko, ampunin nyo na po ako.
At sa, love you. At sa Ama po ng Panginoon, hinalat po ang Joey. Hindi lang po isang beses, bagkos 3 beses pa po pinag-graduate nyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutiwala sa inyong likod. Ang trabaho po ng konsyal ay gumawa ng batas. Magbibigay na lang po ako ng ilang para sa akin po magandang achievement bilang konsyal. Noong 2007 po, naging chairman po ako ng Committee on Engineering sa City Council of Manila. Sa loob po ng 2 linggo, ipinasa ko po ang pagpaprevive ng tubo ng tubig, hindi lang po sa ika-6 na distrito ng Maynila, bagkos sa Maynila pa. Nang wala pong nangangako, kilala niya po si Joey Uy. Minsan, hindi po ako nangako. Parati ko lang po sinasabi na ang inyong lingkod ay handa pong tumulong sa inyo. Sabon lang po ng aking makakaya. Yan po ang pinaka-importante para sa akin na nagawa ko sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Dahil yan po yung basic necessity. Tama po ba ako? Sabi nga ng mga tita ko, mga nanay-tatay ko, hindi daw baling mawala ng kuryente, wag lang tubig. Tama po ba tayo? Kaya yan po, tahimik lang po ang yung anak ko si Joey Uy. Hindi po ako masalita. Basta may, kagaya po ngayon, bumababa ko sa pamayanan. Lahat po ng congressman ng Your Miss Choice, bumababa po tayo sa pamayanan para alamin po yung mga hinaing ng taong bayan. Pangalawa po, naramihan po sa ating mga kasamang mga kaagapay, puro mga kababaihan. Si Joey din po, ang kauna-unang lalaki na dinala po ng mga samahan ng mga kababaihan. Bilang pagtanaw po ng utong na loob, gumawa po ako ng isang ordinansa, yung Comprehensive Child Abuse. Yan po yung karapatan ng mga kababaihan at ng kabataan. Siguro nakikita nyo yung 2004, nung muna naging konsyal ako, meron po akong mural nakalagay, no, malaki, to child abuse, to battered women. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa samahan ng mga kababaihan. Dahil doon sa ordinansang ginawa ko po, dahil may bantay na karapatan tayo, wala pong mayaman, wala pong mahirap. Kapag lalabas ay minor de edad, wala pong piyansa yan. Dati po, wala pa pong pausi. Sa atin, wala pa pong pausi. Ordinansa po ang ginawa natin. Kaya lang po, sa lungsod lang namin. Pero ngayon, may pausi na po, di po ba? Dati ho, wala pang pausi. Nauna na po ang Batang Maynila sa ordinansa sa Maynila ka na. Pangatlo, dahil importante po ang kalusugan kay Joey Uy, gumawa po ako ng isang batas. Yung food handler, yan si Tita, may face mask pa. Wala pa po yung pandemic. Gumawa na po tayo ng isang ordinansa, yung food handler. Lahat po ng mga ambulant vendor, fast food chain, restaurant, dapat po may mga face mask, yung reusable, hairnet at saka gloves. Bakit po ba ginawa ko? Dahil ako, God conscious po si Joey Uy. Nahingat po ako sa pagdating sa kalusugan. Dahil minsan, nilagyan natin ng face mask, kapag natitilap sila ng laway, nakokontaminate o napapanis ang pagkain. Kaya naglagay po tayo ng face mask. Yung gloves naman po, para pag kumahawak po ng pera, minsan ang pera po ang pinakamadumi sa lahat. Minsan, accidentally, nahahawakan po ang pagkain, po contaminate din. Yung hairnet naman, minsan, ako naman, pagka nagpupunta ng Batay, minsan kumakain ako ng tapsilog. Minsan pag sinabi ko, Nay, ano ho ito? Sabi sa akin ng
nanay, ay anak, libre na yan, wala nang bayad yan. Kala ko, sotang mo yan, libre lang yan. Kaya nilagyan ko po ng helmet. Yung po yung batas na ginawa ko para sa pangkalusugan. At yung mga nabanggit ng aking kapatid na bunso na si Christian Joey Uy, pumayag na ba yun naglalangkingan ng Joey? Yan po, karamihan po ng aking mga programa, karamihan din sa putante. Yung mga binanggit niya po, siya na po magpapatuloy dyan, may awa po Panginoon kapag kapinalan mo. It is nice day ng your choice. Ngayon po, iba na po ang aking tatahakin sa Kongreso. Hindi po laban ni Joey yun po. Laban po natin to. Sumasangayon po ba kayo kay Joey Uy na laban natin to? Laban sa Kongreso? Sumasangayon po ba kayo? Itong laban ni Joey Uy. Kasama mo si Joey Uy sa laban sa pagko-congressman. I love you. I love you. I love you. Ganito po, kaya mo ang buong Panginoon, pagka pinalan po tayo, ang unang tututukan ko po, pangkalusugan din. Lahat po ng mga nagme-maintenance, dahil sabi ko nga, no, ako'y nakikipagkapihan, naramdaman nyo ba yung 1 bilyon na programa ng congressman natin ngayon? Naramdaman po natin? Dahil ngayon, may mga tumutulong po sa akin. Kasama ko sa advokasya ko, yung good governance. May mga kasama po ko, tiga UP, tiga Ateneo, mga volunteer po sila. Nakakalap po sila sa buong bansa. Kasama ko po sa advokasya ko. Kaya sabi ko, nagpa-research ako, oo ba na naman pala, lahat ng mga nagme-maintenance sa ating mga nanay-tatay, bibigyan na po natin ng pang-maintenance, yung mga basic, yung pan-diabetes, high blood, at saka cholesterol. Sang-ayon ba kayo doon? Alam ko naman na ang agapay, kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Eh, tama ko yung gagawin natin. Kaya kasama ko po kayo doon. Tama po ba yun? Pangalawa po, maglalagay, nagpa-research din ako. Ang congressman naman pala, pwede maglaan ng pera para sa scholarship program. Halagang 50 million. Makakatulong po tayo kung may nangangailangan po 10,000 estudyante na mabigyan natin ng scholarship. 10,000 divided by 50 million. 5,000 pwede natin kagad bigyan ng isang scholar natin sa kayanin na distrito na Maynila. Sang-ayon ba kayo doon? Pero kung 5,000 lang po nangangailangan, bibigyan natin ng 10,000 every year ang isang estudyante. Okay po ba yun? Dahil ako po ay may pantay na karapatan. Ewan ko po, magpapaalam din ako sa inyo kung sasangayan po kayo sa inyong anak na si Joey Uy. Ang gusto ko po sana sa ating scholarship program, yung hindi masyadong matalino at napakatalino, mabigyan po natin ng magkakataon makatapos ng pag-aaral. Okay po ba sa atin yun? Kaya yan po ang gagawin natin. Pangatlo, sa programa natin, nakikipag-ugnayan ako. Ang congressman panahon natin, walang nabibigay o naitutulong ang kabuhayan. Dahil ako, baka nakikipag-ugnayan, tinatanong ko po sila. Pagka sinabi na wala, nasabihin ko, ito ang programa natin. Ito po ang programa ng Your Choice. Kaya tayo po, magbibigay po ng livelihood training program para kahit sa maliit na paraan, makatulong po tayo, makaahon ng ating mga kapamilya sa ikahaning na distrito na Maynila. Tama po ba yun? Parang kita mo. Alam niyo naman, Joey, malambing eh. Tama po ba yun?
Yan. Basta kagapay, dapat buhay na buhay. Tama ba yung sinusulong natin? Yan. Kilala niyo po ang pamilya Uy, mimisan po. Kami po, kapag kumampi sa isang partido o sa isang politiko, kilala niyo po ang pamilya Uy, hindi po, diretso po kami, may prinsipyo. Tama po ba yun? Mamahalin niyo po ba si Joey Uy? Talaga bang mahalin niyo si Joey Uy? Yan. O mamahalin niyo po si Joey Uy, makikiusap po kayo. Mahalin niyo na po ang buong lineup ng Yoris Boys. Apro po ba sa inyo yun? Ayun, yan ang gusto ko. Dahil kilala niyo, pasensya na rin, medyo malat na ako. Araw-araw. Wala akong Valentine's sa akin. Kaya pasensya na ko kayo. Tapat po ng February 16. Pero sabi nga yung iba, di ba? February 13, 14, 15, 16, hanggang 18. Yung Valentine's, di ba? Na-extend yan. Kaya ngayon po, kayo po ang kadate ni Joey Uy. Maka-heart eh, di ba? Kaya, I love you. Diba? So, hindi na po ako magpapakatagal. Tulungan mo natin ang magbabalik na alkalde ng Luzon ng Maynila. Walang iba ang ating hinihintay. Yorme Isko Moreno. Ang aming mong muse sa Yorme's Choice. Dahil puro parako ito eh, di ba? Pero mga guwapings naman, di ba? Hindi lang po maganda, hindi lang matalino, may prinsipyo ang susunod na vice alcalde ng Luzon ng Maynila. Walang iba, kundi Vice Mayor G. Atienza. At siyempre, dahil ako po ang katig mo ngayon, okay ba kayo katig mo ngayon, mga mami? Maglalambing si Joey Uy. Sana mula po ngayon, ang tawagan na lang natin, puro, uy, kamusta ka na dyan? Okay ba yun? Okay. Uy, your first choice tayo, ha? Di ba, mga kagabay? Okay ba yun? Kaya hanggang Mayo, 12 po, pwede tayo magano, uy, di ba? Saan ba kayo? Your first choice lang, ha? Okay po yun? Promise? Ayan. Tulungan niyo po ako dahil hindi ko po kaya to kung hindi niyo ako sasamahan. Kaya, may babangako po sa inyo. Samahan niyo po ako sa laban na ito. Makakatrack po tayo. Ang Luzon na ang ikayam na distrito ng Maynila. Makakatrack po. Diretso ko po ibibigay lahat ng ayuda. Diretso sa tao. Wala na pong dadaanan na iba. Sangayon ba kayo? Kaya pagdasal niyo po, Congressman Joey Uy, sasamahan natin. Ayan. Tulungan mo natin ang buong lineup ng Your Best Choice. Sa panguna po ng Konsyal, Walter Castañeda. Parang mahina ang palakpak mo. Konsyal Walter Castañeda. Ayan. Konsyal Keith Marasingan. Konsyal Doc Mercado. Konsyal Elmer Par. Konsyal Lou Miroso. At siyempre, ang aking kapatid na bunso. Kumain na po yun naman yun. Magbabalik po para mapagpatuloy yung nasimulan kong programa. Para dalawa po ang servisyo natin. Eh kung mapunta pa sa iba, mamaya kumontra pa yun sa Yorme. Tama po ba yun? Tulungan po natin. Magbabalik po. O siya, Christian Joey. Muli, maraming salamat po sa aking mga kapamilya, sa kagapay. Makakader po kayo. Diretso natin ang Your Best Choice. Makakader kayo. Patatalihin po natin
ang serbisyo, diretso sa tao at mga luwan. Wala nang pasikot-sikot. Muli, maraming salamat po at isang magandang hapon po sa inyo lahat. Manila, God first! Go! Peroso! Magandang hapon. Magandang hapon sa iyo. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Pagbaba ko ito, hindi ko. Mahal niyo ba si Yorme? Mukha nga. Mahal natin si Chi at Tienza? Mukha nga. Mahal natin si Joey Uy? Mukha nga. Mahal niyo ba ang mga konsihalis natin? Mahalin natin sila. At binabati ko kayo kasi nagmamahal kayo sa Maynila. Tinitignan ko yung mga t-shirt ninyo. Gusto niyo maging dakilang muli ang Maynila. Congratulations sa inyong lahat. Napakaganda yung tingnan. Nakaupo ako dito, linga ka ninyo. Nakaka-nervous ko yung kausapin. Hindi ako natatakot sa pelikula, pero nung nakita ko kayo kanina, natakot ako bigla. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Gusto niyo ba ng istorya? O istorya ako na lang kayo. Meron isang matanda at meron isang bata. Ang sabi ng bata, "No! Exam na namin bukas, kailangan ko ng pera. Kasi kulang ang pera ni tatay, wala pang trabaho." Ang sabi ng matanda, "Apo, samahan mo nga ako sa City Hall at tataya ako." "Oh, sa City Hall tataya kayo?" "Oo, samahan mo ako." Walang nagawa yung bata, kundi sa kulitan ng matanda, sinamahan sa City Hall. At may nakita siyang mama doon sa counter. Ang sabi ng mama, "Lolo, ano ho may paglilingkod namin sa inyo?" "Totoy, kunin mo nga itong pera ko at gusto kong tumaya." Walang nagawa yung bata, kundi magkipit balikat at sabi, "O sige Lolo, ano tatayaan mo?" Gusto kong tumaya. Sana, araw-araw, hakutin yung basura doon sa tabi namin. Sana, maging maliwanag naman yung lugar namin. Sana, ligtas yung apo ko pag umuwi ng alanganing oras. At sana, padagdagan ang gamot mo sa center kapag nawawalan na ako ng maintenance. O kunin mo itong pera ko at taya ko yan. Walang gagawa yung mama sa counter, binigyan ng resibo yung lolo. At iniabot sa kanya. Ang sabi ng bata, "Oh, Lo, binigay mo yung pera mo, sabi ko, matrikula ko yun eh." "O sabihin mo doon sa tatay mo," sabi ng matanda. "Gawan ka na lang ng promissory note. Tignan mo ko, ginawan ako ng promissory note ng bata doon sa counter. At umalis na nga yung maglolo, umuwi na ng bata." Nag-isip-isip ko, manalo kaya yung matanda sa kanyang tinayaan? Kapag-aral kaya yung bata? May hihilingin ako sa inyo. Pwede ba? Pwede ba? Mamaya pag-uwi nyo. Pag-uwi nyo, mamaya. Kayo ang magtapos ng kwento. Makapag-aral kaya ang bata? Manalo kaya ang matanda? Kayo ang magpapanalo sa mayor natin. Kayo ang magpapanalo sa vice mayor natin. Kayo ang magpapanalo sa congressman natin. At kayo ang magpapalakas at magpapadakila muli sa Maynila. Gamitin natin ito at alang-alang sa ating mga apo, sa ating mga kaanak na naninirahan sa Maynila. Gusto nating iwanan sila at
Gusto nating makita nila ang kadakilaan ng Maynila noon at sa darating na panahon. Maraming salamat. Last term ko na. Baka naman. Last term ko na sa haba-haba ng panahon na nanilbihan ako sa Maynila. Last term ko na. Pag-graduating niyo ako. Pwede ba? Pero asahan nyo, habang nabubuhay ako, yung sa kabila, namatay na ako eh. Sa bata kita po. Pinasabog pa ako eh. Tatanawin kong utang na loob na ako'y binigay nyo ng pagkakataon na makapaglingkod sa dakilang Maynila. At lagi ko sasabihin, kahihirap ninyong iwanan. Maraming salamat po sa inyong lahat.